Magandang araw sa inyong lahat mga bata. Kumusta na kayo? Salamat sa Panginoon at naririto tayong muli para makapag-aral ng mga kasaysayan sa Biblia. Ngayon, ang pag-aaralan naman natin ay ukol sa magkapatid na kambal. Kilala ba ninyo sila? Si Jacob at si Esau. Sino ang kanilang mga magulang? Yan ang ating aalamin ngayon. Alamin natin ano ba ang kasaysayan sa Biblia ni Jacob at ni Esau. Bakit sila nasulat sa Biblia? Anong kanilang ginawa? Yan ang ating aalamin ngayon. Makinig kayo mabuti sa ating kwento. At si Isaac ay may 40 taon nang siya'y mag-asawa kay Rebeka, na anak ni Betuel na taga-Syria sa Padan Aram, kapatid na babae ni Laban na taga-Syria. At nanalangin si Isaac sa Panginoon dahil sa kanyang asawa, sapagkat baog. At nadalanginan niya ang Panginoon, at si Rebeka na kanyang asawa ay naglihi. At naglalaban ang mga bata sa loob niya. At kanyang sinabi, "Kung ganito'y, bakit nabubuhay pa ako?" At siya yumaong nagsisiyasat sa Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, Dalawang bansa ay nasa iyong bahay bata, at dalawang bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. At nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay bata. At ang unang lumabas ay mapula na buong kataway parang mabalahibong damit. At siya'y pinanganlang Esau. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid. At ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Esau. At ipinangalan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y ipanganak ni Rebeka. At nagsilaki ang mga bata. At si Esau ay naging maliksi sa pangangaso, lalaki sa parang, at si Jacob ay lalaking tahimik na tumatahan sa mga tolda. Minamahal nga ni Isaac si Esau sapagkat kumakain ng kanyang pinangangasuhan, at minamahal ni Rebeka si Jacob, at nagluto si Jacob ng lutuin, at dumating si Esau na galing sa parang, at siya'y nanglalambot. At sinabi ni Esau kay Jacob, "Ipinamamanik ko sa iyo, napakainin mo ako niyaong mapulang lutuin, sapagkat ako'y nanlalambot." Kaya't tinawag ang pangalan niya na Edom. At sinabi ni Jacob, "Ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. Narito, ako'y namamatay, at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay? Isumpa mo muna sa akin." At isinumpa niya sa kaniya, at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentehas, at siya'y kumain at uminom at bumangon at yumaon. Gayon ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. O ayan mga bata, narinig natin ang kwento ni Jacob at ni Esau. Kilala na ninyo sila? Sino ang naging dapat sa Diyos sa kanilang dalawa? Tama, si Jacob. Si Jacob ay mabait sa paningin ng Panginoon. Samantalang si Esau, nagalit ang Diyos sa kanya. Bakit nagalit ang Diyos sa kanya? Kasi ipinagbili niya ang kanyang pagkapanganay. Hindi niya pinahalagahan ang kanyang pagiging panganay. Kaya nagalit ang Diyos sa kanya. Kaya tayo, dapat makikinig tayong palagi sa utos ng Diyos sa atin. Pahalagahan natin ang aral ng Diyos na ating naririnig para hindi magalit ang Diyos sa atin, di ba? Yan ang ating kwento ngayong araw na ito, at hanggang sa susunod, makakarinig uli kayo ng kwento mula sa Biblia. Maraming salamat sa Panginoon. Magandang araw sa inyong lahat.